like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends will always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. The good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends will always, always be. We are sisters, we are sisters. We walk hand in hand. Magandang umaga sa inyong lahat. Morning. Ano ba sa kadalasan pinaproblema ng mga nanay? Ano? Talagang nasa-stress out sila. Bakit, Yung talagang sis? nahihilo silang paikot-ikot sa utak Parang nila. daman-dama mo ang sinasabi mo. Sige nga, anong mga problema mo ba ngayon? Ba't ikaw wala? Meron, pero ikaw ang tinatanong ko, hindi naman ako eh. Ay, mga anak na lumalaki. Ayan. Iba-iba ang problema siguro sa ganyan. Kay lalaki, kay babae, different kasi age naman, groups. may 15-year-old ako. Oh, meron kang teenager. Meron akong incoming Pre-teen. teenager. Yan, Oo. pre-teen. Oh, Meron kang namang akong medyo bata na lang siya. 8 At meron namang isang bata at meron naman akong isang toddler. kakatapos lang maging sanggol. Correct. So lahat ng age group talagang kayang-kaya mo Sakop ngayon. ko lahat Sakop ng mo. age group. Isa kang bihasang ina. Di ba? Yan ang tawag doon eh. So kayo, mga mamis, nakakaramdam ba kayo na hindi nyo maintindihan ang takbo ng isip ng mga bata, lalo na pag teenagers na sila? Paano natin i-explain sa mga anak natin na umiwas sa bisyo at masyadong pakikipagbarkada? Ang sakit sa ulo, di ba? Pero today, yan ang kwentuhan natin kasama ang 5 kasis natin. Sis? Please welcome Maritoni Fernandez. Good morning! So sis, ako si Maritoni Fernandez at ako'y dakilang isang ina. Meron akong isang 7-year-old na babaeng anak. Ang pangalan niya, Alexia. And siguro kung masasabi ko, ano ang challenge, biggest challenge ko sa buhay is ang maging isang mabuting magulang, parent sa aking 7-year-old daughter. Alright. Angel Aquino. Good morning mga sis. Magandang umaga po. Ako po si Angel Aquino. I have 2 daughters, isang 9-year-old at isang 7-year-old. Sabi ng 9-year-old daughter ko si Yana, sabi niya, I'm a groovy mom. Pero I have yet to believe that. I have yet to be convinced na groovy mom nga ako. So I am here para po matuto from my fellow mothers. I want to work on being a better mommy to my 2 daughters. Yay. Rio Locsin. Good morning. May kasabihan daw na mahirap magpalaki ng mga anak. Yung mga anak ko kaya nagsasabi, mahirap magpalaki ng mga magulang. Tignan natin. Wow, you have raised an issue. Okay. Ako yun. At kasama rin natin ang dalawa sa speakers ng Philippine Parenting Convention. Malapit na po ito. Emma Yuhiko. Good morning mga sis. Kayo po ba ay lahat nagtatrabaho sa bahay, kayong mag-asawa? May oras pa ba kayo sa mga anak ninyo? Miss Maricel Laksa. Good morning mga sis! Good morning, Maria. Good morning din po sa inyong lahat. Ako po si Maricel Laksa Pangilinan. Ang karir ko po ay pagiging nanay at pag-aalaga ng 4 na anak sa loob ng 5 taon. Ako po ay nagkaroon ng 4 na anak, kaya kinakarir ko po ito. Ngayon, nandito po kami para tanungin kayo, may K pa ba kayo sa buhay ng mga anak ninyo? Tingnan natin. Nako mga sis, eto ang chikahang wala kang dapat mamiss, lalo na sa mga misis, dahil kayo ang aming Magic that never ends.
best of friends, the best of friends, the best of friends, we'll always, always be. The best of friends, we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Hay, nako. Minsan, wala naman talagang problema, di ba? O, tayo lang minsan ang gumagawa ng problema. Kadalasan, hindi lang tayo talaga makarelate sa mga anak natin. Hindi tayo nagkakaintindihan, baga. Ganun ba ang nagiging problema? Minsan. Minsan, actually, kasi minsan pag di ba, minsan sa diskusyon lang eh. Iba yung sinasabi mo, iba yung sinasabi niya, iba yung pagkakaintindi mo, di kayo mag-meet halfway. Oo, tapos hindi pa siya tapos sa sinasabi niya, nagagalit Hindi ka nga, na. nagagalit ka na, Oo. nagwawala ka na, di ba? Siyempre yung agad-agad yung, nasa kalagitnaan pa rin, o, paano siya matatapos sa kwento? O, tanungin natin yung ating mga guests kung ano yung mga instances na medyo nahirapan silang intindihin ng kanilang mga anak. Let's start with Maritoni. Mahirap kasi 7 years old pa lang yung anak ko eh. So, medyo may pagka-dictatorship pa, no? Pag ganong edad, di ba kontrolado mo pa yung anak mo 100%, di ba? Siguro, pasa muna natin kasi yung mga, sa mga- may older kids, di ba? Sila more experienced. Tita Oji. Older kids! Hindi ko naman Older sinabing kids. older ka. Alam mo, sinasabi ko nga, kung mahirap magpalaki ng mga maliliit na mga anak, mas mahirap magpalaki ng teenagers. Ay, talaga. Kasi mas malawak, mas marami kang aspetong itatackle. So what, Mahirap. ano ba yung mga instances na medyo nahirapan kayo ng konti? Naku, ano pa ba naman? Di ang opposite sex, di ba? Ayan. Parang yan Boys o ang- girls? Oo. Girls kasi yun sa akin, yan ang major issue eh. Kumbaga parang ako, hindi ako handa bilang nanay na bigyan ng laya at this point ha. Kasi alam mo ang nanay meron siyang ano eh, di ba may mga radar yan? Yes. May instinct. At saka pag alam mong hindi handa, medyo ayaw mo pang ano, Pakawalan masyado. Ayaw mong pakawalan kasi baka kung ano mangyari. Yun ang pinaka mahirap na topic talaga. Pag yan ang pinag-uusapan, opposite sex, kanya-kanyang views eh. Siyempre, pagtatanggol nila. Kasi sa kanila yon eh. Pero sa mga magulang, hindi nila naiisip parating for their own safety. Oh, yun, for their own. Yun So, lang syempre, talaga. pag ganung age, maintindihan mo ba naman Oo, yun? at alam mo kasi totoo yung pagbata sila, di ba pinapaypayan mo na kung brown out, pag natuturo, Diba? papaypayan mo Paypay. para hindi lamukin. Pagkatapos, kung makapag-asawa ng binubugbog, ay nako. Di ba, magkasugat lang, di ba natataranta ka, maglagay ng Tapos gamot makakarinig sa ka sugat. kagad ng ganito, sobra ka naman. Sobra Ay, naman sus. yung iniisip mo. Diba? Ikaw Pero pa ang OA. Ayaw mo nang madapa eh. Ayaw mo nang maranasan nilang madapa. Sana. Kaya, Oy, sumatawa dun. Smiling ka dyan, ha? kaya turo ka na lang ng turo. Is Tita Emma. Ako naman, kasi lalaki naman yung anak ko. Ayan, iba yaman to. Nung naging teenager siya, nagpa-counsel ako. Kasi feeling ko, sabi nga ni Maritoni, dictator tayo pagka yung bata, nasa puberty pa, pre-adolescent. Pag pumasok na yun ng teenager, Iba na ang pakikipag-usap iba na. dapat. Ikaw nang nakikinig. Ganun dapat. Okay? Tapos ang payo sa akin ng counselor ko, Emma, ang pikon talo. Ang pikon talo. Kaya sabi kong gano'n. Kaya at that time, I had to grow up myself. Hindi lang yung anak ko ang nag-grow up. I had to grow up and change. Well, syempre you took that counseling, no? Ano yung pinaka-helpful dun sa counseling? Maliban sa, you listen and you have to grow up yourself. Yun. Lahat Listen. tayo naging teenager. At saka isa sa ayaw nating makinig sa magulang. Nung mga bata no, So, ayaw nga. I had to remember that. Kailangan naalala ko yon. So, Kailangan i-relieve. Kailangan eh. Kasi dun mo maunawaan yung bata. Oo. I guess that's right. Ngayon na Ang nag-school hirap tanggapin ako, yun. I am in the company of almost mga 16-year-old, Oo nga, 17-year-old. I think it helps me deal with Luigi a lot better. Parang there was one time, kinento ko to sa'yo, di ba? Nagpa-tutor ako sa math kasi ako hirap na hirap sa math. So galing ako tutor. Ito yung matapos mong pagalitan Oo. si Luigi kapag hindi masyadong Oo, di ba? pag hindi ginagawa ka agad ang homework. Oo, ay mga ganyan. Okay, Tapos, may tinatanong siya sa akin. Ang dami niyang tinatanong. Sabi ko, G, wait, later. Kasi ang dami pang numbers sa utak ko, oh. Nagpa-flash pa yung mga numbers sa utak ko. Give me a minute, sabi niya. Tawa siya. Ha, 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 ha. Sabi ko, why, what's funny? Sabi niya, ayan, mama, so nafe-feel mo na yung nafe-feel ko. Kakagaling ko pa lang ng school, pag uwi ko sa bahay, did you do na your assignment? Do na your assignment.
Ma, hindi ba nga umaalis sa utak ko yung mga tinuro ng teacher? Can I Oo rest nga first? naman. So, dapat Sabi pala ko, ganun. ganun ba yun? Sabi niya, di ba ma? Di ba nakakahilo talaga? So, ngayon, hindi mo na siya pinapressure masyado sa assignments. Hindi na. Hindi na, May because he pressure does it pa on rin. his own already. Pero kailangan pa rin maging makulit. Oo, kailangan pa rin. Punta naman tayo sa mas mabibigat na problema. Kausapin natin si Nanay Helen. 10 years old yung anak niya. Ano po yung problema niyo sa iyong 10-year-old na anak? Maramdamin po siya. Pag pinagagalitan po siya, umaalis na kagad siya. Paano umaalis? Umaalis ng kwarto? or lumayas na siya one Malayas time. ng bahay? One time. Nag-aalis sa balutan? Hindi naman, kaya lang di talaga siya uwi hanggang maabot na ng hating gabi. Mag-uumaga na, hanapin mo. 10 years Yes. old? Mm. Saan siya nagpupunta? Sa palengke, kasi malapit kami sa Divisoria. Namamalengke ba siya? Hindi. At least man lang, may dala siyang isda at gulay pag-uwi. Hindi naman ho ganon. Hindi naman. Kasi 6 kasi sila pang-apat siya. Kaya, Sino ho kasama niya sa palengke pag pumupunta siya? O pag naglalaya siya, sino ho kasama siya niya? lang mag-isa. Nandun lang, nakaupo lang sa palengke. Nakaupo lang siya doon. Hanggang sa makita mo siya ron, uuwi na. Ay, paano ba yun? Mamis, anything? Ang hirap nun. Paano kung kayo ang nanay? Well, kasi yung una naisip ko nung sinasabi niyang naglalayas or sumasama kaagad yung loob pag pinapagalitan. Ang isang naisip ko is paano kaya pinapagalitan yung bata? Kasi kung halimbawa po sa harap ng maraming tao, tapos naririnig ng mga kapitbahay Oo, o kaya ng kaibigan. mga kaibigan, kapwa-kapatid, napapahiya yung bata, lalo na kung sisigawan. Tapos kung halimbawa magagalit tayo, sinasaktan ba ng wala sa lugar? Kasi kung ganon, hindi tayo nag-iimbita sa mga bata para maging safe yung feeling nila sa bahay. Kaya naghahanap ng ibang malilibangan. That is very Pero, good. pero di ba meron talagang mga bata, yung dabugin talaga sila, yung nire-refuse talaga nilang maintindihan yung sinasabi mo para sa kanila sila lang yung tama. So parang Iba-iba naman kasi ang personality ng bata iba-iba talaga. rin talaga. So yung iba, lalayasan ka talaga nila, magkukulong sila sa kwarto o lilipat sa kapitbahay. Paano yun pag ganun? Well, ako Very sensitive. ang naisip ko naman, for example, meron talagang kanya-kanyang ugali ang bata. Meron silang unique personalities. Pero pagka halimbawa nadaan sa pagdadabaw o kaya pagsisigaw o kaya lalayasan ka, dapat yung heart mo bilang isang ina, mag-welcome pa rin sa bata pagka nakapag-die down na yung emotions niya. Pag ready na siyang makipag-usap, ikaw dapat ready ka ring makinig. So paano to? Let's say, dinabugan ka o tinalikuran ka or nagtampo sa'yo. Anong gagawin mo? At that point and time, Tiisin papalipasin mo mo ba? Or hihintayin mo lumabig ang ulo niya? Yon, Jelly. I think ang pinakamagaling doon, pagka ang isa ay mataas yung emotions, tumahimik ka lang. Palipasin mo yon. Kasi pag sasabayan mo yon at kagagalitan mo, wala kayong matatamo eh. Diba, tayo naman pag nagagalit tayo, sometimes, kailangan bigyan rin tayo ng, wag mo na ngayon. Time to breathe. Okay, ginagawa in a ko while. yan, ginagawa ko yung pag medyo talagang Painit painit na. yung usapan, pahinga muna tayo, pahinga Kasi muna. clouded Mamaya na lang, lahat mamaya na pareho lang. kayo, di ba? So ito po, may isa pang problema ang isa nating mami. Sis. Si Nanay Nenet, 6 years old lang yung anak niya. Kailangang suhulan ng pera para lang ubusin ng food. Mother? Good morning po. Money-making investment pala ito. Ang problema ko lang sa aking bunso, kasi bunso siya, tuwing papasok sa eskwela, kasi 6:40 klase niya, gusto niya, pag siya ginising, sasabihin mo na, Jaymar, eto na yung 20 mo, papasok ka, gano'n. Tapos pag pinakain mo naman, gusto niya, kung ilang subo, yun din ang babayaran mo, piso isang subo. Ay, kondisyon nakakaloka siya. ka, anak, ha? May kondisyon. Pag naubos niya yung pagkain niya, naka 20 pesos. Pagka 10, May bonus. 10. Yun, ganun ang kanyang problema. Pero sa ano naman niya, okay naman. Paano po nagsimula ito? Kasi nga, medyo spoiled kasi siya eh. Nung bata pa siya, yung mga 2, 3, ganun. Yung lolo niya, pag siya umiyak, eto gamot mo, 10 pesos. Ayun, parang nakalakihan niya yung ganung... Pinabribe just to do something. Okay, Angel, what can you say? What is your opinion? Mukhang hindi naman sa bata yung problema kasi yun yung nakalakihan niya, yun dun siya nasanay. Parang
Dapat yata hindi natin sinanay ng ganon, lalong-lalo na sa pera. Kasi unang-una, dapat maintindihan nila na ang pera, pinagtatrabahuhan yan. Hindi, minsan gift, pag Christmas, pero special occasions. Hindi, lalo na sa mga bata, hindi dapat na... Ganun ang pag-iisip nila sa pera. Oo. At saka kailangan, kung kailangan talaga nila yung pera, halimbawa kailangan sa school, and then you give them money. Pero hindi yung dahil lang they did you a favor na... Oo, parang, actually, hindi lang sa pera eh. Pwede rin mang laruan or something. Parang, yung pag kumain ka ng maigi, bibigyan ka ng laruan. Parang, pag nasanay nga naman sa ganun eh. Kailangan may gawin ako. Lalo na material, gusto diba? mo, may gusto kang gawin ako eh, give mo ako ng prize. O paano yan, Maritoni? How do you think that can be undone? Parang bribery kasi ang dating. Oo. Diba? Yun Bottom na. line. Diba? Paano Parang na-undo yung mga bad pag sinanay mo habits? yung anak mo ng ganun, talagang yun na yung... Magiging ganun siya. Ganun na talaga. You'll never be able to get her to do anything na unless babayaran mo. Hindi ba? Eh, okay naman pala siya nung bata pa lang. Business-minded. O ito, minsan hindi lang naman ang mga anak ang pinagmumulan ng problema. Maging tayong mga magulang. Yan ang pag-uusapan sa pagbabalik ng... Best of friends will always, always be. We are sisters. We are sisters. Best of friends will always, always be. We are sisters. We are sisters. Mga teenagers naman, puro nga naman nanay ang nagbubuhos ng sama ng loob dito. Mga teenagers naman daw, pakinggan naman natin sila. Okay, kasama natin si Maricel. Hindi na makasundo ang nanay niya kasi more than 10 years na sila magkahiwalay. More than 10 years sila nagkahiwalay. Tapos magkasama kayo ngayon? Opo. Okay. So may gap. Ano nangyayari, Maricel? Ano nagiging problema Ganito po niyong kasi dalawa? yun. Bali yung father at mother ko po is nagkakahiwalay po kasi magkagalit sila. Tapos kami pong lahat na magkakapatid na sa father po namin. Nung gumraduate po ako ng high school, bali yung mama ko po kasi andito sa Maynila. Tapos yun nga po sumulat siya kasi gusto ko siyang makasama kasi syempre, as anak, gusto ko yung maramdaman yung kalinga ng aking nanay. Tapos ngayon po, nung andito na ako, mahirap kasi pong mag-adjust nanay at saka anak. Tapos, pinilit ko pong mag-adjust. Talagang hindi kami magkakasundo. Kasi iba kasi yung kinalakihan kong pero masakit. Pero para sa akin, tinanggap ko na rin po kasi kahit paano, bali-baliktarin man yung mundo, nanay ko pa rin siya. Paano yun? Lagi kayo nag-aaway? Hindi naman, minsan lang po kasi may mga bagay kasi na hindi naiintindihan ng nanay kaysa anak. Ganun po. Katulad ng? Halimbawa po, galing sa school po, tapos sa araw ng linggo, gusto magsimba kasama kaibigan. Ganun. Kumbaga po, nag-iisip sila ng masama kung sinong sinasamahan mo. Ganun. Parang walang tiwala sa anak niya. Ganun ho. I think also, on the part of the mom, I think siguro, since 10 years na magkahiwalay, hindi na kilala yung anak niya eh. Mahirap talaga yon. And nahirapan siya trying magtiwala to kasi make nga up hindi for niya. lost time. So, yung hindi na niya naiintindihan, she's putting up this mother thing by telling you what to do. Diba? Mahirap talaga yon. Ako naman sa experience ko kasi when I was in high school, natira ako sa Amerika. For 4 years nagkahiwalay kami ng mami ko. Tapos nung pagbalik ko dito, biglang all of a sudden, siya yung authority figure na nanibago ka. Okay, meron kang deadline, may curfew ka, hanggang ganitong oras ka lang, o sino yung kasama mo, lahat tinatanong niya, lahat inaalam niya. Palagi kami nagkaka-conflict noon when I just came home from the States. Pero eventually, na-realize ko na kaya lang pala niya ginagawa yun kasi hinahanap niya kung paano kami magiging malapit sa isa't isa. At saka gusto niyang bawiin yung time na nawala. Exactly. Nawala siya sa piling ko. Breaking the ice is hard enough Yun. Napakahirap talaga yung adjustment period na yun. Pero eventually, nung pinilit ko rin yung puso ko na magtiwala na she wants the best for me, unti-unti nagkaintindihan kami. Hanggang ngayon, I'm so thankful na ganun yung nanay ko kasi
na-experience ko yung, ngayon na may asawa na ako, mahirap pala maging isang ina. Kasama natin ngayon si Julius Manuel. May problema din siya sa tatay niya. Malayo kasi yung daddy niya. Ayan. Siyempre, naghahanap ng father figure. Asan ka, Julius? So, Okay, Julius. so yung tatay... Yan. Yung tatay ko po, nasa Saudi po siya, nagtatrabaho. Doon siya nagtatrabaho. Ilang years na nagtatrabaho daddy mo doon? 8 years na po, pabalik-balik po siya Pabalik-balik dito. lang naman siya. So, ang problema ko po is, yung gusto ko pong umuwi na siya dito, tapos makasama this Christmas. Yun po. Kasi ilang Christmas na rin po kasi yung nakaraan. Pag Pasko wala siya. Opo, malungkot, di ba? Ayun po. Gusto ko po makapiling yung tatay ko. Dahil siya na lang po kasi yung natitirang pamilya ko dahil patay na po kasi yung nanay ko. Kaya, gusto namin makapiling yung tatay namin. Ano to, no? Ito yung signos ng panahon ngayon dahil sa kahirapan, napipilitan ang magulang lumiwalay sa mga anak para maghanap buhay. Pero dahil sa paghahanap buhay, kadalasan parehong magulang wala na, napapabayaan ang mga anak. Pagbalik nila, nakagawa nga sila ng pera. Pagbalik, stranger, yung hindi na sila makakilala. Masakit. At sana, yun ang Kaya lang wala kalungkutan silang makuha trabaho dito. Anong gagawin ng magulang? Ang laki ng diba? problema. Tayo nga lang, 'di ba, na nandito tayo, kasama natin yung mga anak natin sa isang bahay, pero anong oras tayo nakakauwi dahil sa mga trabaho natin? And parang practically absentee parents. Like ako, para sa Single akin, parent ka pa. Oh, single parent pa ako, wala yung tatay nila. So, ang hirap, mahirap talaga. Hindi mo alam kung anong uunahin mo. To earn the money or yung mga anak mo. Parang hindi mo mahirap Actually, we are still lucky because we still own our time. Tayo naman magdidesisyon kung oo-ohan mong isang bagay o hindi tayo. But can you imagine the people who really have no choice, the mommies who have no choice but to work. Kasi kung hindi talaga kakain yung pamilya niya. It must be really hard. I think na kailangan din ng mga magulang marinig na kailangan ka na namin dito. And I think, sino ba naman ang isang magulang na maghe-hesitate na bumalik kung talagang sinabi na ng mga anak mo, kailangan ikaw ang nandito, hindi yung pera. Hindi, at saka gusto ko lang malaman, siguro sabi nga niya pabalik-balik. Siguro yung mga panahon na medyo nakatrabaho na doon, baka medyo may konting naipon naman. Compromise na lang kasi alam mo, iyang Pasko ang isa sa pinakamahalagang panahon na Di ba dapat yan ang naaalala natin lahat? ang pamilya. Baka pwedeng mag-compromise o pag-usapan talaga na kahit yun lang Pasko, after Christmas o after New Year, kung kailangan bumalik, di bumalik. Pero baka pwedeng pag-usapan. Minsan kung ano yung simpleng tanong, yung pa ang mahirap ipaliwanag. Matutuwa kayo kapag napanood nyo ang susunod na kwento dito sa... Best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Nagsalita na si nanay, nagsalita na si ate, si kuya, paano naman si bunso? Panoorin po natin to. Paano niyo ako ginawa? Oh, Maritoni. Patay. This question is for you. Alam mo, in all Sige, fairness sa age, mga... i-explain mo to sa ganung age. Oo nga. Hindi, sa ganung age, madali. You're God's gift to me. Ganon kasi. How? Follow-up Mami, question. but Maraming Mami, how? follow-up question. Galing ka kasi sa heaven. O, di ba? How did God Pinag-pray come ko down na and... magkaroon ako ng baby at ikaw binigay ni God. Paano kung Yun 18? na nga eh. Yun Paano na nga kung 18 sasabihin na ko. yung bata, naniniwala Alam mo, pa rin siya na gift lang siya from heaven. Ganun This- lang siya, bigla lang siya bumagsak. This may shock most of you. Pero at that age of 7 years old, they already know more than you think they know. And that's the honest truth. Ang anak ko talagang idea na minsan... sila. May idea Actually, na may sila. idea na sila. You know, kasi sa bata, wala silang perception ng Walang mali siya. nakakahiya yung Actually, word na mali yon siya. or mali yung word na yon. Walang mali siya. So, minsan sabi niya sa akin, Mommy, is it true that to make a baby, you have to have... Yun na yun. Diba?
Anong sabi mo? Ako talaga, who told you that? Siyempre, huminga ka muna, yung parang Oo, yung kinumpose mo muna yung to. sarili mo. But and then syempre, ang next question ko, ano ba ang pagkaintindi mo sa sex? 'Di ba? So makikita niyang may nagkikiss sa TV or, Mommy, they're making sex. Oh. Yung pala yun. Yun ang concept niya. So, for me, if that is how she understands it right now, then that is fine. 'Di ba? Pagdating ng panahon, darating din Gusto naman mo niya yung ng elaboration. Yeah. 'Di ba? Then At least sa'yo we na will naman siya cross the pupunta. bridge when we come to it. Okay. O, ito pa. Yes. Gusto ko baunan 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos ang Ilang taon gusto ba niya. yung batang yun? 3 years old lang yan. Sabihin lang nating mga 4 siya. Oh. Diyos ko. Ako kasi, sasabihin ko sa kanya, anak, magkano lang ang sandwich sa school? Palagay na nating 20 pesos, tapos zesto or any, kung ano mang malamig juice. soft Recess drink, and lunch. Ganyan. 5 pesos, ha? Recess and lunch. O, Sel, di mga Tama 8 years old na siya 40, nito. ganyan, 40 pesos. Ay, you'll be surprised, ha? Sa ibang school, mahal talaga ang Ay, food. talaga. Oo, yun na nga, depende rin kasi. Isa siyang business talaga. Alam mo, alimbawa, pinapadala mo sa Ateneo yung anak mo, bibigyan mo ng 20 pesos na baon. Dapat may kasamang lunch yun, di ba? Na lunch box. Oo. Parang dapat realistic ka rin kasi. Concrete ways of instilling right attitude sa pera. Paano nga ba yun? Ayan. Miss, tulungan niyo po Actually, si ako. Tita Emma, yan ang kanyang linya. Hindi, kasi like, nung nangyari sa akin ito, kasi I'm a single mom just like Angel. And nung pinalalaki ko yung anak ko, parati kong sinasabi, ang pangangailangan mo, huwag kang mag-alala, ibibigay ko. Pero yung kagustuhan mo, pag-ipunan mo. So, kung may gusto siya, may baon siya, di ba? At saka isa yung magandang ginawa ni Angel, gusto kong turuan yung anak ko ng budget. Sasabihin ko, ito lang yung baon mo, pero may sandwich ka, may lunch. Dala mo na yan eh, extra na pang soft drinks, tama na yan. Kung magrereklamo ka, wala akong magagawa. Yan ang budget. So, nung bata pa siya na naririnig na niya yun sa akin. So, natututo siya, mag-ipon. Hanggang sa paglaki niya, pag may gusto siya, pinag-iipunan niya. Dahil alam niya, budgeted ang pera eh. Hindi maraming pinanggagaling niya, iisa lang nanay, iisa lang magulang niya. So talagang kailangan maging strict. Kahit na dalawa kayo, kailangan din strict kayo sa bata. Mahirap ang pera. Sa akin, Totoo. pinapakita ko talaga sa kanya. I show her what I had to do. Yung sumasama siya sa taping, Oo, it's better makikita to niya. expose them. Ano ba yung Diba, ginagawa kung mong ano yung trabaho? ginawa ko, tapos pag binayaran ako, baby, look, ito Eto. yung binigay sa akin because I worked. Para meron silang physical reality of, yun, may concept sila kung ano yun ng, paano Nakikita nakuha nila yung talaga. pera. O eto, mababaliw naman. Naku, Ate Oji, mababaliw ka daw dito. Watch this. Bakit lumulutang ang barko? Alam mo, hindi ko rin alam bakit lumulutang ang barko. Pero pag hindi lumutang ang barko, maraming mamamatay. Sigurado ako doon. Bakit ba? Ano ba ang dahilan sa paglutang ng, because it is yung density ba niya? It's a product of Buoyant? science. Anak. Buoyancy I'm not effect very ba good yun? at science. Diba? So, ano yung effect na Kung yun? ipapaliwanag ko ba yun, maiintindihan din niya. Baka na mag-illustrate pa ako. Tanungin Hindi, na lang ganun sa teacher, di Oo, ba? anak, ituturo rin Pag sa'yo hindi yan ng siya teacher. nakalutang, mas delikado. All right. How much assistance should we give sa homework? Oo, ng bata. Alam mo, karamihan ng pag-aaway ng magulang tsaka Ay, anak that's dating sa homework. Ay, true. Kasi Naku, hindi ko ako, pa na-experience. Hindi pa sabi ko kay Anthony, honey, pwede bang kumuha tayong tutor? Tapos sabi niya, anong ginagawa mo? Oh, ako na nga yung tutor eh. Tapos habang nakatingin ako gano'n, parang gusto ko nang sagutan at saka minsan matagal pa magsulat. Yung mga words mo, minsan hindi mo makontrol din. Tapos, mamaya malalaman mo, alam naman pala yung sagot. Diba? No, it's not. It's Diba? like this eh. So you know. Oo. Pagkatapos yung magdebate, sasabihin, I'll show you, mama. Look. Hindi mo naman pala ako kailangan. I think, Gusto lang kanyang makasama. the times na na-enjoy ko yung pag-tutor ko sa anak ko is when sasabihin ko sa kanya, okay, ito yung mga dapat nating sagutan. Tapos, sabihin mo sa akin kung kailangan mo ng tulong. In the meantime, dito lang ako sa tabi mo, hindi ako aalis, just in case kailangan mo ko, ma'am, sabihin mo lang,
andyan ako. Kasi kung uunahan natin na, hindi, teka, ito, number 1, ganyan. Naku, mag-aaway talaga kayo. Mag-aaway. So, yun ang masasabi ko sa homework na yan. Ito naman tungkol sa pagmamahal ni nanay itong susunod. Panoodin niyo. Sabi mo, love mo ako. Bakit mo ako pinapalo? Ang sasabihin ko sa kanya, unang-una, yung kapitbahay, yung anak ng ating kapitbahay, hindi ko pinapalo kasi hindi ko siya mahal. Wala akong pakialam kung nung mangyayari sa kanya, kaya hindi ko siya pinapalo. Pinapalo kita dahil mahal kita at gusto ko maging mas mabuti kang bata. I think kailangan ma-differentiate natin yung iba't ibang methods of discipline. Kasi laging pinag-uusapan, punishment. Kailangan isipin natin, ang punishment ay iba sa discipline. Yung pag-discipline, pagturo, pag-disciple, pag-train. Yung pag-punish, yung pagbigay ng pataw ng katarungan, gano'n. Yung may halong galit, may violence doon. Pero yung discipline, yung kagaya ng sinasabi ni Angel, ipinapaliwanag mo, pinapaalam mo sa bata, kagaya ng sinabi ni Emma, pinapaliwanag niya ano yung rason kung bakit ginagawa mong isang bagay. At ibang klase yan, hindi lang spanking, hindi lang communication, merong yung logical consequences, di ba? Merong positive and negative reinforcement. Hindi lang spanking, pero we love our children, that's why we discipline them, we train them. Tanong lang. Let's say, di ba, sinasabi na, kaya kita pinapalo kasi mahal kita. So may kapatid siya. May ginawang mali, nakita niya, pinalo niya. Anong mangyayari ngayon? Anong gagawin natin? Yun. Kasi dapat pinapaliwanag rin sa bata kung sino lang ang pwedeng mamalo. Yan. Sabi nga nung kaibigan ko, nung wala sila sa bahay, yung lolo tsaka lola nandun, papaluin nung lolo yung bata. Sinabi nung bata, Lolo, you cannot spank my sister kasi ang sabi ng mommy at daddy ko, sila lang daw. So, kailangan i-empower mo rin yung bata, bigyan mo siyang karapatan na, at saka hindi ka pwedeng basta-basta mamamalo sa bata. You know, my children, pag galit na galit ako, sasabihin nila, Mama, you spank me later pagka hindi ka nagalit. Kasi iba yung bagsak ng palo pag galit ka eh. Alam mo, tama si Maricel. Isa pa, you don't use your hand to spank. Kasi ito, pang-kares, pang-hawak, pang-embrace. Should always use an implement. And make sure that it's memorable. Ano daw ito? Belt? Hirap yun, emergency pa, no? Use in case of emergency. At saka dapat yun, katulad ng komunikasyon, importante. Communication at pagpapaliwanag. Eto, pabigatin natin. Ito ang tanong. Watch this. Gusto ko magpakasal. Sige, let's say, pasagutin natin to yung sa bata, kay Maricel. Pero kung matanda na, pasagot natin kay Tita Emma. Kung bata ang kausap ko, tapos sasabihin sa akin gusto na magpakasal. Sure, sasabihin ko, pagka nasa tamang edad ka na. Nasa tamang edad na ako, Mami. I'm ready. Sabi ko, siguro, you think you're ready, but you're really not. You know, Mommy and Daddy are married. We're happy together because we got married at the right time. Siguro ngayon, merong siyang idea kung ano yung ibig sabihin ng mag-asawa. Hindi pa ako nakakarinig ng batang ganyang edad na magsasabing gusto niya na mag-asawa. Kasi yung konsepto ng mga bata ng pag-aasawa matatanda eh. Pero pwede na rin, sasabihin ko lang, sure, pwede ka mag-asawa pagdating ng panahon. Pakilala mo muna sa akin yung mapapangasawa mo. Paano kung let's say, Tita Emma, yung marrying age, let's say, 18. Sige, eto, hindi pa marrying age. Mga 18, 17. Sige. Hindi pa sila masyadong handa. Yan. Okay. Pero akala nila handa na sila. Sa akin nakatira halimbawa. Yes, Siyempre, at nasa first akin love. pa. Really intense. Okay, ang sasabihin ko sa kanya, anak, pag ikaw nag-asawa, hindi ka na sa akin titira. Hindi kita bibigyan ng pera o allowance at hindi ako maghahanap buhay para sa inyong dalawa. May trabaho ka na ba? Kung kaya mo na, o sige. Pero huwag kang aasa sa akin. Pwede ba yon? Ito, huling hirit na si Bunso. Maganda yung ganun. Ganun pala dapat gawin. Sabi ni teacher, mahalin ng kaaway. Kaaway ko naman yun eh. Bawal makipag-away, di ba? Mahalin ang kaaway. Oo, mahalin. Kaaway naman niya, paano niya mamahalin? Ayan, paano ba? Alam mo, nung isang araw, funny lumabas yan. Yung anak ko umuwi, sabi niya sa akin, Mommy, my teacher said, sabi niya, we have to love thieves. Mga magnanakaw, kailangan kasi yun ang daw turo mahalin ng natin. Diyos, sabi niya. yung turo. Oo. So sabi ko,
Darling, I think your teacher means we have to love lahat ng tao kailangan mahalin natin. Pero yung ginagawa niyang mali na pagnanakaw, hindi mo kailangan mahalin yun. Yung tao lang. Sabi ko, and wag mo sasabihin na, he's not bad naman daw eh. Sabi niya. Sabi ko, no, he's not bad. But what he's doing is bad. Diba? So, ganun pala. Actually, kung iisipin mo, ang dali-daling explain how to tell children. Pero, yung mga follow-up questions, iba yung minsan talagang, saan ko kukunin ang sagot sa mga tanong na ito? Minsan dinadaan ko sa kwento. Halimbawa, merong issue for the day na hindi ko nasagot. Later, yung storytelling time namin bago matulog, pinag-uusapan namin kung ano yung nangyari sa story na nangyari din dun nung araw na yon. Maganda yung sinabi kanina ni Angel eh. Sinabi niya na pagka dinidisiplina niya yung mga anak niya, sinasabi niya yung mali nilang ginawa. So halimbawa, sa ating pagdidisiplina, ipaliwanag natin na you are not a bad girl. You are a good girl who does bad things sometimes. Yung mga ginagawa, maganda yung sinabi ni Maritoni, mga ginagawa, hindi ikaw. So para ma-apply din sa ibang tao. Totoo mga sis. Ang edukasyon at kagandahang asal ang the best na pamana sa mga anak natin. Kung natataranta kayo dahil sa problemang yan, narito po kami to comfort you. We'll be back. Best of friends will always, always be. We are sisters, we are sisters. The best of friends will always, always be. We are sisters, we are sisters. Ito ang tanong, kasi hindi pa nag-aaral ang anak ko, next year pa lang. Magkano na ba ang tuition fee ngayon? Mahal. Di ba? Parang ang hirap isipin, paano ba tayo makakapag-invest sa tamang education para sa ating mga anak? Kanya-kanya yan. Kasi syempre, ewan ko ba? Kung maliit pa ang bata, dapat ngayon pa lang nagpaplano na. Kasi mahirap pag yung bata school age na doon ka na matataranta. Kaya meron ngayong mga, ang tawag ko doon dapat magplano ng inyong mga financial expenses o kaya pag-iipon. Ayan ang kadadasan kasi mahirap gawin, lalo na kapag kapos sa budget. Yun. I mean, just to meet yung immediate needs, ayan yung kuryente, tubig, pagkain. Tapos, education. Tama ka doon, Jelly. In fact, ang unang article or function ng isang financial plan, yung sa cash management o yung pagpapatakbo, paghahawak ng cash, yung iyong sinisweldo. Ayan. Ang maganda niyan, tingnan nila ang kabuuang sweldo nila kada buwan. Tapos maglista sila kung ano yung mga fixed na ginagastos at yung mga expenses na nagbabago. Tulad ng kuryente, nagbabago yon. Lately, it's been really, Yes, miscellaneous expenses. Tapos food. may miscellaneous actually, food is not a miscellaneous miscellaneous, expense. It's a necessity. Pero nagbabago yan. Yung variable din tulad ng Meralco, ng telephone bill, mga ganon. Yung pag nalista mo lahat yan, tapos mga utang, renta ng bahay. So pag yun nakuha mo, dapat yung, let's say may piso at pamasahe. Transportation. So, food, clothing, shelter, transportation, education. Mga mahahalagang bagay sa paggastos ng isang pamilya. Halimbawa, meron ka ₱1. Halimbawa, yung bill. Hati-hatiin mo yon sa mga gastos mo. Dapat may natitira. Tingnan mo kung may natitira. At pag-isipan mo saan mo pwedeng palaguin yung natitirang yon sa tamang paraan. Ibig sabihin nun, maghihigpit ka ng sinturon. Meron kang, kadalasan yan sa bonus, since yung bonus na yon, di ba, may bonus, 30-month pay. Wala yun sa normal na gastos, ilaan mo na yon. Tapos, may mga kumpanya, may 14th, 15th, 16th month pay, meron yan. Swerte na lang kung gano'n ang kampanya ninyo. Totoo yun. Pero meron hanggang 14 and 15 siguro. Yun, since hindi yun gastusin mo kada buwan, pwede mo nang ilaan yun eh. Alam mo, meron ngayon... So parang once a year ka lang makakapaglaan, ganun? Hindi rin. Kung magaling ka nga, sabi ko sa pagbabudget, at meron ka nga naitatabi, at sabi ko nga, meron tayong commercial na napapanood ko, yung postponed gratification about the marshmallow test. Kukunin ko marshmallow ngayon, yung EQ. Wag ngayon. Bukas kasi 2. So, kung meron ka ngayong gusto, kailangan ba talaga to o kagustuhan? Nagmumula yun sa magulang eh.
Tapos tuturuan mo mga bata. So meron yan, sa katulad ng pagkain, katulad yun din yung healthcare. Kailangan mo rin yun. Healthcare, naku, medical oo. expenses. In fact, ang advice, ang rule of thumb is 3 to 6 months na emergency fund worth of expenses. Dapat meron kang ready na makukuha mo sa bangko. Kasi hindi mo alam kung kailan may magkakasakit sa pamilya. Yun. Kung magandang planning mo, Jelly, hindi ka gagastos sa sakit dahil may healthcare card ka. That's right. 'Di ba? Yung emergency, anything na hindi covered ng isang healthcare card or something. Na marami yun, Nasira yung kotse, example. Nasira ang kotse. Number 1. Yan lagi nangyayari sa akin. So, sana may insurance Out of the ka. blue, biglang Ay, sira na. 25,000? Di ba yung... Ang mahal magpaayos ngayon. Sakit, Doon ka ha? magpaayos sa auto ko. Pero yung ano, Saan? Auto shop Sulat mo namin. gusto ko mamaya. lang sabihin yung tungkol sa education. Yung education plan, napaka-importante. Actually, Sa mga- yun ko na rin lang nakikita Yung mga, value kasi nun. ako, dalawa na yung, tapos na yung isa kong anak ng college, yung isa 4th year college, nagagamit talaga ang education plan. At nagsimula sila, lalo na yung mga bagong kasal, magsimula na kayo, kahit wala Yes. kayong anak. Kasi mas mura Zero kumuha pag age, zero o wala age. pang anak, Alam nyo, magsimula na kayo tama ngayon. tama Ako, wish ko si lang ginawa ko Rio. yun nung dalaga pa ako. Hindi, yun na nga yung pag-invest eh. Kasi ang savings is the beginning. Investment is earning more than what savings earn. So tama dun si Rio. Kasi the sooner bangko you talaga, start, oo. the sooner you start, the better earnings you will have. Ganun din sa health. Importante. Kasi kung bibili ka ng insurance, pag may sakit ka na, or Mali tulad yun. ko, no, nagka-cancer Oh, na ako. hindi na. Hindi Kung na. ngayon ako bibili Wala ng na. insurance, ang taas-taas Mahal na yung o premium. hindi ka bibigyan. Sobra. Kaya better, may Habang foresight bata. ka na habang walang sakit ang tao, yun ba yung mga anak mo, bilhan mo na lahat ng health insurance. Nako, okay. Tsaka na yung problema sa tuition. Ngayon naman, we talked about kanina na nagkakaroon ng increase in dalawang parents na nagtatrabaho or single parents. Siyempre parehong wala sa bahay Syempre, most pag of the single day. parent ka, who do you leave your children to? Sino magbabantay sa kanila? Diba? It's the Who stays with proper... Alexi pag How wala do you ka? find a Oo. good yaya, the perfect yaya? Oo. Ako kasi, Care provider. how do you find a perfect yaya? You pray for one. Sorry ha, pero talagang bottom line, you really have to pray for a good yaya. Na, I'm so blessed with my daughter. No? Siguro since she was born, I've had 3 or 4 yayas na talagang Fabulous. love siya talaga ng yaya. Ay. So, hindi you really have to pray for your yaya. Sorry. The Angel. only way. Mas blessed ako kasi nanay ko yung nag-aalaga sa mga anak ko. So, yun, hindi mo talaga mapapalitan yun. Pero Oo. syempre, iba pa rin yung may tulong ng ibang tao, ng yaya, ganun, para... Pero yung main, yung majority ng care and sa nanay ko talaga nanggagaling. So, yun. Ako yung bunsong anak ko kasi hindi nagyaya eh. Talaga ako, full-time kasi nag-stop ako for 8 years. Ako talaga yung nag-alaga. Siguro yun nga, kailangan talaga ipagdasal. Kasi ang nakakatakot sa mga yaya, yung sinasaktan ng hindi mo nalalaman. O kaya nalalaglag ng hindi mo nalalaman. Kaya talagang dapat ipagdasal ang yaya na kukunin. Let's go to Maricel. I think she can answer that. Kasi Okay. nagte-train po siya Sa ng mga 5 taon na yayay. kami nagtitrain ng mga yaya. Yan. Sari-sari na po yung mga yayang nakasama namin. And I think na nagustuhan ko yung mga sagot ninyo. Like, for example, yung tungkol sa pagdadasal. Talagang pinagdadasal na makahanap ka ng magandang yaya. And at the same time, talagang isang blessing pag meron ka mag-anak mo mismo yung tumitingin sa mga anak mo. Pero, majority ng ating Maraming mga pamilya, ang realidad is kailangan nilang iiwan ang kanilang mga anak in the care of some people na hindi talaga nila kilala. So, pagkatapos mo magdasal, meron ka ng yaya, gusto ko lang ipaalala na hindi sila dumating dyan na alam na nila lahat ng gagawin. Kailangan mo silang i-train. Kailangan ipakilala mo sa kanila kung ano ang klase or sistema mo sa pamamahay mo. Kailangan makilala nila ang kanya-kanyang mga ugali ng mga anak mo. Kasi mag-a-adjust sila sa pamilya mo. At the same time, hindi mo naman ma-expect na sila lang mag-adjust. Kailangan mag-adjust ka rin sa kanila. Karamihan ng mga problema na nakikita ko sa family yaya partnership ay yung mga amo tumatanggap ng mga yaya thinking na alam na nila dapat ang ginagawa gagawin nila nila. kasi binabayaran sila. Pero palagi ko naririnig sa mga yaya,
kami naman naghahanap lang ng pamilyang tatanggap sa amin kung sino kami. Naaariin kami bilang kapamilya. Yes. After that, kahit anong sabihin nila, gagawin namin. Kasi we feel secure. We feel na nandyan Hindi kami iba ang at trato. hindi iba ang Hindi iba ang trato sa trato. amin. Gusto ko lang ipaalala dun sa mga amo rin. Yung mga yaya, kailangan nila ng guidance. They also need limitations and guidelines. God Kaya bless mga you, magulang, Jen. minsan Parang kaila- magulang ka thanks, talaga. Magulang ka. Ito yung mga number 1 na kailangan nilang limitations. On their day off, kailangan nila Yes. ng limitation sa oras. Sa pera nila, kailangan pinapaalalahanan nyo. Huwag naman lahat ipadala. Ipadala yung iba, magtira ka para Ay, sa'yo. yan ang talagang palagi Tapos yung texting, pwede ka magka-cellphone. Huwag naman habang nag-aalaga ng mga bata. So, they want to hear that. Why? Because they want to know The that limitations also. they are doing the right thing or the wrong thing. And if kung maling ginagawa, pagsabihan naman na nasa lugar. Kung marami pa tayong gustong matutunan kung paano nga ba maging mabuting magulang, ayan na, Maricel. Ayan. Walang nagtuturo talaga sa atin ng Walang manual. mga magulang. Walang Oo, eksakto. Maraming manual kung may bago kang TV, kung may bago kang kotse, pero walang manual sa pagmamagulang. Ang isang manual natin ay yung Bible. Kasi diyan talaga, yan ang manual ng ating buhay. Pero pagdating sa pagmamagulang, gusto namin kayong imbitahan sa First Philippine Parenting Convention. It will be on October 26 to 29. Diyan po mararanasan natin sa 26 and 27 ang expo po for the whole family. 50 pesos lang po yung entrance. Meron pong concert si Gary, merong museo pambata, merong trumpets, at saka may daycare po kami doon sa mga magulang na hindi makakarating dahil may mga anak. So, Anong dali oras ng pa ito lahat. nagsa-start? Mag-start to ng 8 hanggang gabi. Okay? So, Hanggang yan. 11, ganon? May Hanggang entertainment. forever. Yung 3 Oo. to 5 sa Sunday is yung concert ni Gary. Pero it starts at 8 and ends at 7 p.m. So, Okay. 26 and 27 Expo, 28 and 29, 16 workshops na pagpipilian nila. And inimbita namin magsalita ang the best, okay? The best in government, in the academe, and the church, okay? So, ito na po yung the best na mga maririnig ninyo para magkaroon tayo ng mabuting paraan ng pagmamagulang para sa kinabukasan naman ng ating bayan. At bayan. Okay, thank you very Thank much you for very joining much, us. everybody. Oo, salamat. Sis will be back for more. Ito na ang mga nanalo sa Sis Trip Kita kahapon. Marivic De Vera ng Bulacan, Marifel Verona ng Cabanatuan City, Ernaida Armada ng Manila, Jeds Lobo ng Pampanga. Congratulations sa mga winners. Ite-text ng GMA sa inyo ang PIN number ng 500 peso prepaid reload na napanalunan ninyo. Kaya sa inyong may mga beauty tips, mag-text na. Type iWrite space TIP space at ang beauty tip mo at ipadala sa 2344 for Globe and 4627 for Smart and Talk and Text subscribers. Abangan sa hapon kung napili ang beauty tip mo. More than 20,000 pesos ang ipamimigay every week. At pwede ka pang manalo ng 50,000 pesos kung ikaw ang may pinakamadaming entries. Kaya sali na sa Tip Kita! Best of friends we'll always, always be. We are sisters. We are sisters. Sisters. We are sisters. Sis would like to thank Bambi Fuentes, Salon de Manila, Chloe for Janice Eyewear, Farnerina Vision for Jelly's Eyewear, F&H Folded and Hung, Wayless Center, Optical Works, Balut Creations, Zenzest, JBL Furniture, Grand Flora, Wade Shoes, Janilyn Shoes, Cal Computer School, Colleen Appliance Center, Maldita, Kama Kusina at iba pa, Medical Plaza. Congratulations, baby, dahil ikaw ang aming Ang Cute Mo Baby Ko for today. You can claim your prize at Sis Production Office, 8th floor GMA Network Center, EDSA Corner, Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Look for Louie Cadag tuwing Lunes, 1 to 3 p.m. Congratulations! May napili na tayong letter para sa ating second week sa ating My Favorite Sis. Oh, makinig kayo maigi sa letter na babasahin namin dahil baka inyo ang sulat na ito. Dear Sis, first of all, thank you for choosing my letter. I watch your show most of the time.
na may day off ako or panghapon ako sa trabaho ko. Madami akong napupulot na aral at napupuntahang lugar kahit nasa house lang ako. Now, I want to share my memories about my sister. Her name is Joy Bell. Noon, hindi kami close ng sister ko. Madalas magkakontra kami sa damit, shorts and shirt. Ang gusto ko, siya naman blouse and skirt. Kaya lang si Mami gusto bestida. Oh, daming conflict. Ay nako, ang baduy! Para kaming kambal. Kawawa naman yung mga anak ko. Ako rin, bisang sila, para silang kambal. Sa favorite color, magkaiba pa rin kami. Gusto ko sky blue, sa kanya naman baby pink. Sa sapatos, rubber ang gusto ko, sa kanya sandals. Lalaki ka ba? Or anyway, boyish kasi ako noon. Ayun na nga sinagot na niya. Siya naman ay babaeng babae. Pati sa artista, magkalaman kami. Kasi Vilma Santos ako, siya naman ay Nora Honor. Hindi ko makalimutan na hating gabi ay nagsabunutan kami ng sister ko sa loob ng kulambo habang natutulog sila at nagsabunutan. Habang natutulog at nagsasabunutan, mahirap yun. Dahilan, Nora at Vilma. Bago matulog, nagtatalo kami. Sabi niya, pangit daw boses ni Vilma. Kaya sinabihan kong negra si Nora. Ano ba ito? Dala namin hanggang pagtulog. Nagulat na lang ang mami namin. Bigla na lang daw kaming tumayo at nagsabunutan. Mataba at maputi ako. Siya payat na maitim. Hindi ba tayo to? Hindi na ngayon. Mataba na siya. May halong asim to. Nang matapos ang Nora at Vilma, napalitan ng Janice at Julie Vega. Dami niyang conflict. Flor de Luna at Annalisa naman. Sa school, lagi siyang kasali sa kantahan. Ako naman ay sasayawan. Masipag siyang mag-aral. Ako hindi. Tayo ba ito? Pati sa pagkain, magkaiba pa rin kami. Di siya kumakain ng gulay. Ikaw ito! Maliit pa lang ako, lagi na ako nagbabakasyon sa Manila, sa house ng tita namin. Tuwing umuuwi ako, pinamimili ako ng gamit sa school. Namiss ko din naman ang kapatid ko, kaya pagdating sa amin, lahat ng bagay na color pink ay binigay ko sa kanya. Hindi namin alam ng sis ko na may inggit kami sa isa't isa. Uy, bad yun. Uy. Nainggit siya sa akin dahil ang gaganda ng damit ko. Kasi nandun ako sa tita namin, ako naman ang naiinggit sa kanya. Kasi akala ko, mas mahal siya ng mami kaysa sa akin. Lagi pang sinasabi ng kamag-anak namin sa father side na ang ganda-ganda daw ng kapatid ko. At ako naman ay mukhang buwan. Uy, susus. Ay, mukhang ano? Buwan. Buwan? Kaya pala siya laging kasama ni Mami kasi makakatulong, Kasi makakatulong na siya. Hindi ko alam na naiinggit siya sa akin at ganun din naman ako. Nung high school na kami, nagkahiwalay uli kami kasi doon naman ako sa isa naming tita tumira. Sa ngayon, sa kanila ako umuwi. Nako sisters, inaabot kami ng umaga sa kwentuhan. At syempre ngayon, pareho na kami ng favorite color which is purple. At pareho na rin ang favorite show. Blue at ang pink, mga purple. drama sa Channel 7 at syempre, pati na ang sis. Magkasundo na talaga kami ngayon. For my sister, kahit na minsan nag-aaway tayo, love na love pa rin kita. Ang letter sender natin ay si Jenny Woodruff. From Block 65, Lot 28, PH. K ba to? IC. K. San Lorenzo, Santa Rosa, Laguna. Sa mga winners natin, hintayin ang aming tawag o notice para pumunta dito sa last week ng promo para ma-experience ang isang unforgettable moment sa pagsa-celebrate nyong mag-sis sa pamamagitan ng beauty makeover natin at lalo pa namin kayong magagandahin. So keep on sending those letters. Huwag kalimutan ang picture nyong dalawa, ha? Send it to my favorite sis, care of Sis Production Office, 8th floor, GMA Network Center, EDSA Corner, Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Okay, we'll be waiting for your letter. See you mga sis dito sa sa my favorite sis. At syempre, see you Ren. Thank you for joining us today. Thank you sa ating mga mommies kanina. Marami tayong natutunan at sana marami rin kayo natutunan. Okay. Thank you and Bye. goodbye. Kita ulit sa Be